Ayaw ko na ng apelyido mo. Hindi bumagsak ang pangungusap. Sumabog ito. Doon mismo sa gitna ng silid-arawan, napapaligiran ng makintab na baso, sariwang bulaklak, at mga taong akala nila alam nila kung ano ang hitsura ng kapangyarihan. Tumigil ang silid, nakalutang ang mga tinidor sa hangin. Namatay ang mga usapan sa gitna ng pangungusap. Tumayo ang anak ko, tuwid ang likod at tiyak, tumitingin mismo sa akin. Pagkatapos dumating ang pangalawang suntok. Sabi ng bagong tatay ko, "Isa kang talunan. Siya na ang lalaking hinahangaan ko ngayon." Tawa. Dalawa sa mga pinsang angkan niya sa malayong mesa ay nagsinghot. Isa sa kanila ay pumalakpak. Narinig ko ang bulong ng isang tao, Sus Mariosep, at ang dating asawa ko. Ngumiti siya, iniangat ang baso ng champagne sa direksyon ko na parang ito ang toast na iniangat niya. Ang mapagmataas na nakasanayang ngiti na lagi niyang isinusuot kapag akala niya nanalo siya ng isang bagay. Hindi ako kumurap. Hindi ako nanginig. Inabot ko ang folder ko, hinila ang sobre na dinala ko para sa ganoong pagkakataon at inilatag ito sa mesa sa harap ni Mateo. Pagkatapos ay binuksan ko ang panulat, inilagay ito ng mahinahon sa tabi ng papel at itinulak ang parehong bagay sa ibabaw ng mantel. "Ayos lang," sabi ko. "Pirmahan mo dito, anak. Walang dramatikong galaw, walang pagsaway. Hindi ko siya hiniling na mag-isip muli. Hindi ako nagmakaawa o sinubukang gawing may sala siya. Naghintay lang ako dahil hindi ako galit. Tapos na ako. Nag-alinlangan siya sandali, marahil 2. Pagkatapos ay hinawakan niya ang panulat at isinulat ang pangalan niya sa ibaba na parang pinipirmahan niya ang isang bola. Hindi lang pangalan ang tinawid niya. Isang buong kasaysayan, isa na tahimik kong itinayo para sa kanya, metodikal sa loob ng mga dekada. Hinawakan ko siya sa delivery room. Ako ang nanatili nang tumakas ang nanay niya para sa retreat na naging pakikipagrelasyon noong era 9. Ako ang nagturo sa kanya magbisikleta, na kumuha ng pangalawang trabaho para mapanatili siya sa paaralang prep nang bumagsak ang merkado. Ako ang umuuwi tuwing gabi na pagod at nakaupo pa rin sa kanya para magsanay ng spelling tests at history flashcards. Pero wala nang ibig sabihin yon ngayon. Hindi sa kanya, hindi na. At ang pinakamasama, hindi man lang ako nagulat. Sa isang lugar sa pagitan ng ika-13 na kaarawan niya at ng brunch na ito, tumigil siyang maging anak ko at nagsimulang maging sa kanya. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa mga opinyon niya. Ang kayabangan niya ay nabuhay sa ambisyon niya. Kahit ang bagong gupit niya, ang isiniksik niya noong nakaraang linggo, ay kopya ng bagong asawa niya. Ang tech investor na may katangahan na puting veneers at tawa na parang alarma ng kotse. Ang lalaking tumatawag sa akin na Jerry tuwing nagkikita kami, kahit na itinama ko siya ng 3 beses. "Pasensya na, Gerardo." Tama, parang biro, parang ako ang biro. Nakaupo ang pirma ni Mateo, nang baluktot sa pahina, tuyo pa. "Salamat, tatay," sabi niya. Kinukutya ang salita. Ibig kong sabihin, Gerardo. Tininiklop ko ang papel, ibinalik sa sobre, at isinilid sa bulsa ng jacket ko. Pagkatapos ay iniangat ko ang baso ko. "Para kay Mateo," sabi ko ng pantay, "naway makuha mo ang lahat ng hiningi mo lang." May tumawa, may umuungol. Isa sa mga pinsang angkan ang nagsabi, "Wow," sa ilalim ng hininga, pero hindi mahalaga. Natawid na ang linya, hindi lang sa tinta, kundi sa dugo. At ang kagandahan nito, wala ni anuman ang alam ni Mateo sa ginawa niya. Wala ni isa sa kanila. Tingnan mo, may dahilan kung bakit ako nagdala ng waiver of legacy. Hindi dahil sa kabastusan, kundi dahil alam ko. Alam ko sa sandaling marinig kong nagsisimula nang tawagin ni Mateo ang stepfather niya na tatay sa mga kaibigan niya. Alam ko nang ibalik niya ang apelyido niya 2 linggo pagkatapos matuyo ang tinta sa mga papeles ng diborsyo. Alam ko nang tumigil si Mateo sa pagsagot sa mga mensahe ko, pero nagsimulang itag ang bagong pamilya sa bawat Instagram post. Hindi ito yugto. Ito ay kampanya. At ang brunch, iyon ang maliit na parade ng tagumpay nila. Pero ang hindi nila alam at hindi kailanman hulaan
ay nagugol ako ng question ni taon sa pagtatayo hindi lang ng legacy, kundi ng sistema. Isang legal na balangkas, isang kuta na nakabalat kayo bilang hardin. Lahat nito ay nakatali sa isang sinulid, ang pangalan. Dinadala mo ang pangalan. Dinadala mo ang susi. Ibinaba mo ang pangalan. Isinasara ang pinto sa likod mo magpakailanman. At ngayon, salamat sa maliit na pagtatanghal na iyon, biglang isinara ang pinto. Tumayo ako, inayos ang jacket, umalis sa brunch ng walang dessert. Sa pamamagitan, kung nakikinig ka pa at hindi ka nakasubscribe, gawin mo akong pabor at pindutin ang button na iyon. Higit sa 90% sa inyo ang hindi. At sa totoo, mas nakakatulong ito kaysa sa alam mo. Pinapanatili ang mga kwento, pinapanatili ang team na masigasig, at ipinapaalala sa mga tulad ko na may audience pa rin ang tahimik na paghihiganti. Sa bahay, nagbuhos ako ng scotch. Walang chaser, walang musika, ang katahimikan lang ng bahay na sa wakas ay libre sa umuugong na yapak na hindi kailanman ganap na nabibilang. Hindi ako umiyak, hindi ako nagsumpa. Binuksan ko ang safe, hinila ang family charter, at lumingon sa Clause 17.4. Akala ni Mateo, pinutol niya ako sa buhay niya. Wala siyang ideya na pinutol ko na siya sa hinaharap. Tahimik ang bahay sa paraang tanging mamahaling insulasyon at kalungkutan ang makakapagbigay. Walang creak, walang settling beams, ang mababang humlang ng grandfather clock sa hallway at ang paminsan-minsang malayong tahol mula sa aso ng kapitbahay. Nagbuhos ako ng pangalawang inumin, hindi dahil sa ugali, kundi para sa seremonya. May mga sandaling humihiling ng ritual. Ito ang isa sa mga iyon. Kinuha ko ang folder mula sa bulsa ng jacket at inilatag ng patag sa mesa. Nakaupo ang pirma ni Mateo doon, mapagmataas at mapanghamon, halos mayabang, nakahilig sa kaliwa na parang hindi niya matiyak na matapos. Tinitigan ko ito ng matagal, hindi dahil nagdududa ako sa susunod na hakbang, kundi dahil gusto kong maalala kung gaano kadaling gumuho ang lahat. Hindi simboliko ang pirma na iyon. Tiniyak ko iyon nang i-draft ko ang waiver, kasama ang legal team ko. 3 taon ang nakalipas noong panahong napansin kong mas kaunti nang ginagamit ni Mateo ang pangalan ko at tinatawag ang bagong asawa niya na tunay na provider. Nanonood ako mula sa likuran habang ang presensya ko ay naging optional, pagkatapos ay abala, pagkatapos ay nabura. Pero hindi ako tumugon, hindi pampubliko. Sa halip, inayos ko ang arkitektura. Ang Clause 17.4 ay malabo ayon sa disenyo. Nakabaon ng malalim sa loob ng family charter, orihinal itong idinraft ng lolo ko noong Korean War. Noon, ito ay mekanismo para sa pagbaba ng mga defector, literal. Muling inayos ko ito ng modernong wika at digital na katumbas. Ibinalik sa trust sa ilalim ng revision na may label na Beneficiary Alignment Protocol. Inabot ko ang landline, hindi ang cell, ang landline. May mga tawag na hindi dapat manirahan sa cloud locks. Ang unang ring ay bahagyang natapos bago ang click. Gerardo, dumating ang boses ng estate attorney ko, alerto pero kalmado. Ang lalaking ito ay kasama ko sa 2 audit, isang federal contract dispute, at isang napakasensitibong sitwasyon na may kasamang rehab clause ng pinsan. Gusto kong simulan ng Clause 17.4, sabi ko. Epektibo ka agad. May pause, isang totoo, hindi stutter. Pause lang kung saan marinig mo ang isang tao na nagbubukas ng file sa isip. Huminga siya, Gerardo. Iyon ay disinherit sa kanya ng retroactive. Binubura nito ang lahat ng held allocations, edukasyon, healthcare, kahit ceremonial roles. Alam mo yon? Oo, sagot ko, nakatitig sa looping M ni Mateo. Iyon ang hiningi niya. Hindi siya nakipagtalo, sabi lang. Naintindihan. Sisimulan ko ang sequence. Gusto mo bang abisuhan ng advisory board mismo o ako ang bahala? Ikaw ang bahala ng tahimik. Magdra-draft ako ng follow-up letter para sa family council. Walang dramatic. Copy that. Binitawan niya. Walang platitudes, walang condolences, execution lang. Lumingon ako sa upuan at tinitigan ang pader kung saan nakasabit ang orihinal na family tree sketch, hand-drawn, naka-frame sa walnut. Naroon na ito bago isilang si Mateo. Ang pangalan niya, tulad ng iba,
ay embroidered sa golden band sa ilalim ng sanga niya. Kinuha ko ito sa pader, hindi para sirain. Hindi ko sinisira ang kasaysayan, pero may mga artifact na nabibilang sa archives, hindi sa display. Binuksan ko ang encrypted folder sa computer ko at nagsimulang ilipat ang beneficiary files ni Mateo sa inactive directory. Bawat click ay parang pala na tumatama sa lupa. College fund revoked. Healthcare access suspended. Property succession terminated. Pumasok siya sa branch na iyon na akala niya nakakakuha siya ng puntos sa social media. Ang aktwal niyang ginawa ay i-activate ang isang clause na napakatanda kaya ang tinta nito ay mas maaga pa sa Bluetooth. Ang kagandahan ng clause 17.4 ay hindi nito dinidisinherit ang tao. Ito ay muling isinusulat ang inheritance map. Walang appeal, walang renegotiation. Ito ay naglalak. At kapag naglalak, bawat sanga na nakatali sa pangalang iyon ay nagiging patay na sanga sa legal structure. Walang daloy ng pondo, walang residuals, kahit ceremonial invitations. Si Mateo, nang hindi nalalaman, hindi lang pinutol ang kanyang sarili. Isinuko niya ang lahat na nakatali sa legal identity ng bloodline na iyon. Dahil iyon ang ginugol ko ng mga dekada sa pagtatayo. Hindi pondo, hindi tahanan, isang legacy grid, isa na hindi yumuyuko sa mood swings o apology texts. Siya ay wala na. At narito ang kicker. Legally, hindi ko siya dinisown. Siya ang nagsa-disown sa kanyang sarili sa pirma sa publiko. Witnessed voluntary. Nirecord pa ito ng mga kaibigan niya, akala nila magiging viral. Isa sa kanila ang nag-caption, Libro divorcing his dad at brunch scald. Naisave ko ito sa evidence folder ko. Makakatulong ito kung sakaling maging contested ito. Hindi, pero gusto ko ng backups. Isinara ko ang laptop, ikinulong ang file drawer, pinatay ang ilaw. Hindi ito paghihiganti, ito ay kalinawan. Hindi utang ng bata ang katapatan sa magulang. Pero dapat niyang maunawaan ang halaga ng pangalan bago itapon. Akala ni Mateo, sinusunog niya ang tulay. Hindi niya napagtanto na iyon ang tanging tulay na papunta sa hinaharap niya. Hindi nagsimula ang cascade sa tawag sa telepono o sigawan. Nagsimula ito sa tahimik na update sa secure server. Sa eksaktong 9:03 a.m., kinabukasan, nag-log-in ako sa estate management platform, isang kuta na may 3-factor authentication, rotating codes, at cold storage backup sa Nevada Safety Deposit Box. Nakumpirma ang thumbprint ko, nakumpirma ang retina ko, ang passphrase ko, ang pangalan ay nananatili, nakumpirma. Nag-navigate ako sa beneficiary structure module. Naroon siya, Mateo Elliot Caldwell. Status active, isang keystroke. Edit. Nag-prompt ang sistema update beneficiary status. Pinili ko ang drop-down mula active to void due to voluntary name severance clause 17.4. Lumitaw ang red flag icon sa tabi ng pangalan niya, babala na hindi matatanggihan. Pinindot ko ang save, confirmation dialog. Hindi maaaring bawiin ang aksyon na ito. Inilagay ko ang master override password, ang isa na pinag-memorize sa akin ng attorney at hindi kailanman isinulat. Pinindot ang enter. Tapos, ganun lang, tumigil si Mateo sa pag-iral sa loob ng legal universe na itinayo ko. Sa labas ng mundo, siya pa rin ay high school graduate na may 218,000 followers at naghihintay ng admission sa State University na may legacy scholarship. Pero sa family trust, siya ay multo, pangalan na hindi na tumutugma, non-entity. Ang surname clause ay hindi performative. Ito ay foundational. Bawat dokumento na nakatali sa estate namin, mula land parcels hanggang corporate voting shares, ay nangangailangan ng active alignment sa Caldwell name. Ang pampublikong renunciation ni Mateo dito, witnessed at documented, ay nag-trigger sa algorithmic firewall na naka-embed sa trust logic. At hindi tulad ng mga tao, ang mga sistema ay hindi nagpapatawad. Hindi lang ito huminto sa inheritance. Kumalat ang cascade na parang tahimik na impeksyon. Ang lake property technically under a holding entity na ang bylaws ay nagpapahintulot lang sa lineage title holders na ma-access o co-sign withdrawals.
Ang mga permiso niya ay revoked ang Caldwell family artifacts, kabilang ang war medals ng lolo at ang first edition law texts na naipasa sa 5 henerasyon na minarkahan bilang ineligible for transfer. Ang Caldwell Foundation Scholarship, kung saan si Mateo ang susunod sa pila para sa full ride, ay naka-flag at niretract ng trustees. Malinaw na binabasa ng clause, reserved for descendants in name and deed. Voting rights sa Caldwell Holdings Incorporated. Wala ni anuman ang alam ni Mateo, pero nakatakda siyang makatanggap ng 3.5% passive voting share sa ika-21 na kaarawan niya. Wala na. Ibinalik sa legacy reserve pool, lahat automated, lahat airtight. Sa isang lugar noong 10:17 a.m., nag-generate ang sistema ng notification. Matagumpay mong na-update ang estate alignment mo. Aabisuhan ang advisory board members. Huminga ako, hindi dahil sa ginhawa, dahil sa kumpirmasyon, walang kagalakan dito. Hindi ako nagsisipa ng football. Binubukas ko ang circuit breaker sa bahay na hindi na kailangang manatiling nakailaw. Akala ni Mateo ang mga pangalan ay tungkol sa ego. Hindi niya naintindihan na infrastructure ang mga ito. Noong 11:42, nakatanggap ako ng mensahe mula sa Trust General Council. Maikli, klinikal, tumpak. Ayon sa directive mo, plus 17.4, 4 activation ay na-propagate na sa lahat ng link structures. Ang renunciation ni Mateo Caldwell ay legal na kinikilala bilang surrender of claim. Sa oras na ito, wala siyang residual beneficiary status. Ang legal identification mismatch niya ay nagiging incompatible sa lahat ng surname lock protocols. Walang karagdagang aksyon na kinakailangan maliban kung i-initiate ang reversal protocol. Nangangailangan ng full board vote plus unanimous family council approval. Unanimous. Walang ganitong bagay bilang unanimous kapag nagtatayo ka ng structure sa pride at rules. Iyon ang punto. Isinara ko ang laptop, pero ang trabaho ay nagpatuloy sa likod ng mga eksena. Automated messages sa estate's external partners ay nagsimulang mag-queue. Accountants, property managers, education liaison, heritage conservators, lahat tumatanggap ng parehong tahimik na update. Si Mateo Caldwell ay hindi na kinikilala. Noong 2 p.m., isa sa mga family historians ay na-archive na ang pangalan niya sa non-aligned descendant section. Ang larawan niya, na dating nakaslate para sa susunod na printed family tree, ay pinalitan ng placeholder. Entry revoked by waiver clause. Lumabas ako, tumayo sa hardin, at pinanood ang hangin na kumaway sa mga hedge na itinanim ko 20 taon ang nakalipas noong nasa diapers pa si Mateo. Naalala ko ang pagtuturo sa kanya kung paano mag-prune ng roses, kung paano itali ang sapatos, kung paano buksan ang gate na may latch na nakatago sa ilalim ng side panel. Nakalimutan niya ang bawat aral na ibinigay ko sa kanya. Pero hindi ko nakalimutan ang isang safeguard. Ang estate, ang legacy, ang buong machinery ng memorya at yaman. Hindi ko ito itinayo para sa pag-ibig. Itinayo ko ito upang magtagal. At nangangahulugan iyon ng pag-alam kung kailan i-lock ang mga gate, kahit na nangangahulugan ito ng pag-lock sa likod ng sariling dugo. Ang unang post ay umakyat noong 7:12 p.m. Isang filtered photo, syempre. Si Mateo nakaupo sa hood ng Escalade ng stepfather niya, isang paa na nakatanim sa bumper na parang nanalo siya ng isang bagay. Caption, "Finally dropped that loser's name. Feels good." All caps, 2 fist emojis, 1 crown. Mabilis na dumating ang mga komento. Ilang kaibigan niya mula sa paaralan ang naghihikayat sa kanya ng WS at fire emojis. Ilang babae mula sa media class niya ang sumali ng hearts at you deserve better anyway. At syempre, ang komento niya, 3 red hearts. Walang salita, approval lang. Pinanood ko itong maglaro mula sa study ko, ang screen na naglalagay ng mahinang glow sa madilim kong silid. Hindi ko man lang kailangang mag-scroll. Dinala ako ng algorithm. Nakatag pa rin ako sa ilang mas lumang family photos, ang mga hindi pa nila na-scrub mula sa timeline niya. Technically pa rin kaming konektado, pero emotionally ang tulay na iyon ay abo na sa loob ng mga araw. 2 oras ang lumipas, dumating ang pangalawang post.
isang staged candid ni Mateo na naglalakad sa tabi ng stepfather niya sa golf course. Identical polos, same short-cropped haircut, matching smug grins na parang beer commercial na napunta sa mali. Ang caption ay masterclass sa unearned arrogance. Proud to be taking his last name soon. Respect is earned. Muli, ang parehong firestorm ng support. Pero sa ilalim, nakatago sa pagitan ng cheering at emojis ay may iba, may mas malamig. Isang distant cousin ang sumulat. This the same guy who missed your birthday 3 years in a row. Isa pang older relative ang nagkomento ng simple, wow. Walang punctuation, wow, lang. Mararamdaman mo ang discomfort na nagsisimulang pumasok, parang tubig sa ilalim ng pinto. Pero hindi napansin ni Mateo o hindi siya nag-aalala. Marahil pareho. Abala siya sa pagligo sa sariling deklarasyon. Akala niya ito ang sandali na sa wakas ay lumabas siya sa anino ko. Wala siyang ideya na kakatapak lang niya sa bangin. Ang hindi alam ni Mateo, ang hindi niya maaaring malaman, ay ang mga post na iyon ay nakatag na ngayon, naka-archive at naka-timestamp sa legal server ng estate sa ilalim ng heading Voluntary Severance Proof, Social Affirmation. Mukhang bureaucratic, alam ko, pero hindi lang ito digital tantrums, legal receipts ang mga ito. Ang clause na na-trigger namin ay hindi lang papel. Nangangailangan ito ng demonstrable public confirmation ng name renunciation para manatiling airtight ang severance sa ilalim ng fiduciary audit. At si Mateo, basbasa ng mapagmataas na maliit na puso, ay nagbigay sa amin ng 2 sa loob ng 24 oras. Voluntary, public, celebrated. Ibinahagi pa ito ng stepfather niya sa LinkedIn niya na may ilang drill tungkol sa blending families through love and leadership. Iyon ang sandali na napagtanto kong hindi ko man lang naiinis ang lalaki. Hindi siya banta, salamin lang, isa na tiningnan ni Mateo at napagkamalan na bintana. Dumating ang 3rd post niya noong midnight. Isang black and white image ni Mateo bilang toddler na humahawak sa kamay ko na nakakrop kaya wala ang mukha ko sa frame. Caption: Growth is letting go of what was never real. Broken Heart Sparkles. Nakakuha ito ng mahigit 300 likes. Tinitigan ko ito ng walang emosyon. Hindi dahil hindi masakit. Masakit ito sa isang lugar sa ilalim ng bakal, kundi dahil sa wakas ay ipinaliwanag nito ang lahat. Hindi ito pagtataksil. Ito ay paghahayag. Palagi kong pinaghihinalaan na ang puso ni Mateo ay nakahilig sa kanya. Hindi ko pinansin ang tahimik na clues. Paano siya nag-roll ng mga mata nang banggitin ko ang legacy? Paano hindi niya kailanman naitanong tungkol sa kumpanyang inihahanda ko para sa kanya? Paano minsan niyang sinabi sa kaibigan niya ng sapat na malakas para marinig ko na ang business suits ay para sa mga taong umabot sa peak sa edad 40? Ang pinapanood ko ngayon ay hindi lang rejection. Ito ay kumpirmasyon na ang lahat ng kinatatakutan kong magiging siya ay naging. At hindi lang siya naging, ipinagdiriwang niya ito. At para sa akin, sapat na yon. Hindi para patawarin, kundi para tumigil sa pagdududa. Nakakatawa kung paano iniisip ng mga tao na ang katahimikan ay pantay sa pagkatalo. Mas malakas silang mag-post, mas matapang magyabang, iniisip nilang nakakakuha sila ng ilang unseen point. Pero ang katahimikan ay hindi pagsuko, ito ay surveillance. Na-screenshot ko ang lahat, ini-upload sa legal server na may hash verification. Mayroon na kami ng kailangan. Bawat like, bawat komento, bawat hashtag. Hindi na sila alaala. Sila ay exhibits. Patunay na hindi ito pagkakamali. Ito ang desisyon niya, ang pagpili niya, at final ito. Ang unang tremor ay tahimik na tumama. Walang pagsabog, walang malaking anunsyo. Maliit na red warning banner lang sa tuktok ng college financial aid portal ni Mateo. Your scholarship eligibility has been revoked due to a change in status. Please contact your fund administrator for clarification. Iyon lang. Walang paliwanag, walang breakdown ng figures, system notice lang na parang nagsasabing, good luck. Nirefresh niya ang page ng 3 beses. Nag-log out, nag-log back in, parehong resulta.
Ang Caldwell Legacy Grant, ang isa na itinayo namin taon, ang nakalipas bilang bahagi ng Structured Educational Fund para sa bloodline descendants, ay wala na, parang hindi kailanman umiral. Ipinakita ngayon ng portal ang balance due na 2,140,000 para sa paparating na semester. Tinitigan ni Mateo ang screen, pagkatapos ay nagbukas ng bagong tab at naghanap ng scholarship revocation glitch. Parang kaya ng Google na baliktarin ang pinirmahan niya, tinawagan niya ang university office. Voicemail, tinawagan niya ang financial aid line. Hold music, pagkatapos ay wala. Sa ika-4 na pagtatangka, naglalakad-lakad na siya sa silid, sinusuri ang wifi signal na parang iyon ang problema, parang ang masamang resepsyon ay maaaring magdulot ng ganitong uri ng pagbagsak. Sa kalaunan, tinawagan niya ang nanay niya. Malamang pagkakamali, sabi niya ng casual, may kalansing ng wine glass sa background. Magulo ang mga portal na ito sa oras na ito ng taon. Kakausapin ko ang isang tao. Pansamantalang huminahon si Mateo dahil iyon ang bagay tungkol sa ignorance. Ito ay comfort drug. Nananlambot ka hanggang sa ang scalpel ay humiwang masyadong malalim. 3 oras ang lumipas, nakuha niya ang tawag. Buzz ang telepono niya. Unknown number. Sumagot siya sa speaker, kalahating distracted pa sa kung ano ang hinalo niya sa stove. Ito si Deborah Caldwell. Pause. Pagkatapos ay pamilyar na boses. Ma'am, dumating ang measured tone ng estate attorney ko. Kailangan kong makipag-usap sa iyo tungkol sa dokumento na pinirmahan ng anak mo noong nakaraang linggo. Naging matigas siya. Pasensya na. Sino ulit ito? Michael Petros, lead counsel para sa Caldwell Estate and Trust. Ang Clause 17.44 ay na-trigger sa pirma. Tumatawag ako para matiyak na naiintindihan mo kung ano ang kasama sa dokumentong iyon. May beat, ang tunog ng burner na na-click off. Clause ano? Clause 17.4 ulit niya. Voluntary name severance. Sa ilalim ng terms ng family charter, ang pirma ng anak mo ay voided ang eligibility niya para sa lahat ng benefits, financial or otherwise, na administered under the Caldwell name. Kasama ang Caldwell Legacy Scholarship. Hintay, hindi, iyon ang college fund niya. Iyon ay locked in, iyon ay approved na. Hindi mo lang maaaring respectfully pinutol niya ang boses niyang granite. Ang voluntary renunciation ng anak mo sa Caldwell surname ay nagsasama ng legal disassociation mula sa family line gaya ng nakabalangkas sa trust. Ang Clause 17.4 ay binding. Walang appeal process para sa beneficiaries na nullify ang sariling eligibility sa pamamagitan ng voluntary means. Gusto ko lang i-extend ang courtesy ng direct explanation bago mag-issue ang advisory board ng formal letter. Katahimikan. Sa kabilang dulo ng tawag, halos marinig mo ang kulay na umaagos mula sa mukha niya. Ibig mong sabihin, talagang isinasagawa mo ito? Tapos na ma'am, isa pang katahimikan. Pagkatapos ay na-disconnecta ang tawag. Hindi siya nag-hang up. Binitawan niya ang telepono. Nakatayo si Mateo sa malapit, pinagsasama-sama ang kaya niya mula sa ekspresyon niya lang. Ang mapagmataas na kumpiyansa na isinusuot niya buong linggo. Ang strut ng batang sa wakas ay libre mula sa pangalan ng ama ay nagsimulang basagin. Sa unang pagkakataon mula noong branch na iyon, pinaghihinalaan kong may nadama siyang dumikit sa ilalim ng tiyan. Hindi lang takot, consequences. Nilaro nila ang buong bagay na parang PR stunt, parang simbolikong kilos. Pero ang trust ay hindi simboliko. Ito ay makina. At kapag hinila mo ang maling lever, ang mga gear ay hindi gumigiling. Umiikot silang malamig, mabilis, irreversible. Nang gabing iyon, nagpadala si Mateo ng email sa university, pagkatapos ay isa pa, pagkatapos ay 3 pa. Tumulong siya muli, sa pagkakataong ito ay nag-iwan ng lalong desperadong voicemails. Nag-post pa siya sa student forum na nagtatanong kung may iba pang nawalan ng scholarship dahil sa family name issue. Walang replies, kahit PT likes. Noong 2:17 a.m., ipinadala niya ang unang text sa akin sa loob ng mahigit 6 na buwan. Hoy, pwede ba tayong mag-usap? Hindi ako sumagot.
Hindi dahil nasisiyahan ako sa katahimikan, kundi dahil hindi na sa akin. Ito ay nabibilang sa sistema na kusang tinapakan niya. Dumating sila ng just afternoon. Isang mother-son duo na sinusubukang itago ang urgency bilang casual concern. Nakaupo si Mateo sa passenger seat ng leased BMW niya. Nakakross ang mga braso, nakakuyom ang panga, scrolling aimlessly sa telepono. Nagmaneho si Deborah na parang late siya sa lunch at hindi siya inimbitahan. Mahigpit ang hawak, maikling liko, walang musika. Sa unang pagkakataon, wala sa kanila ang nagnanarrate ng buhay sa social media. Walang performative tungkol sa gagawin nila. Naglumang gate sa unahan. Matataas na iron bars na dating nangangahulugang kaligtasan, ngayon ay mas mukhang hatol. Pinindot ni Deborah ang call button sa keypad. BZZ, walang tugon. Sinubukan niya muli. Wala pa rin. Tinapik niya ang lumang gate code. Blink red ang keypad. Access denied. Ano ba yan? Bulong niya. Sumandal si Mateo pasulong. Pinapanood siyang itype muli. Mas mabagal sa pagkakataong ito. Parang maaaring tumugon ang mga numero sa kagandahang loob. Parehong red light. Sinubukan niya ang pangalawang code. Pagkatapos ay pangatlo. Bawat rejection ay mas malakas kaysa sa huli. Sa wakas, lumabas siya ng kotse at lumakad papunta sa speaker muli, pinipindot at hinahawakan ang button. Gerardo. Ang boses niya ay clipped. Ako ito, Deborah. Kailangan nating mag-usap. Wala. Tumingin siya sa balikat sa Mateo na ngayon ay mukhang gusto nang mawala sa upuan. Alam kong nandito ka. Ito ay katawa-tawa. Hindi man lang nag-buzz ang gate. Ang katahimikan ay kinutya siya. Bigla, bumukas ang side gate ng kaunti. Hindi ang main. Ito ang lumang service entrance, nakatak malapit sa mga shrubs. Isang matandang kapitbahay ang lumabas, naglalakad ng yappy little dog na may bandana na nagsasabing, "Rescue me." "Oh, hi there," mabilis na sabi ni Deborah. Ang boses niya ay lumipat sa social mode na parang muscle memory. Nasa loob ba si Gerardo? Hindi namin siya maabot. Hindi ngumiti ang kapitbahay. Lumipat siya, ang single sentence na yon ang nagpatalsik ng hangin sa kanya. Ano? Lumipat siya? Ulit ng babae na sinisiguro ang leash ng aso. Sinabi niyang gumagawa siya ng ilang pagbabago, privacy matters or something like that. Hindi sinabi kung saan. Inilabas ni Mateo ang ulo sa car window. Lumipat bilang inilipat out. Oo, nagkibit balikat ang babae. Malaking moving truck. Dumating noong nakaraang weekend. Quiet crew. Kinuha pa ang flagpole. Walang laman ang lugar mula noon. Blink si Deborah na sinusubukang gawin ang math pero ang buong buhay niya ay nandito. Tiningnan siya ng babae na may uri ng polite pity. Hindi na. Pagkatapos ay umalis. Tinitigan ni Deborah ang bahay. Ang mga hedge ay trimmed. Ang lawn ay perfect pa rin. Ang windows ay freshly washed pero hindi ito felt lived in. Parang display home, museum exhibit para sa pamilya na hindi na umiiral. Lumabas si Mateo ng kotse at lumapit sa front gate, hinahawakan ng iron bars ng magkabilang kamay na parang teenager sa jail scene. Tinitigan niya ang bahay niya minsan. Ang lugar kung saan siya gumugol ng holidays at summers, at countless arguments tungkol sa curfews at grades. Kung saan tinuruan siya ni Gerardo kung paano mag-send ng kahoy sa garage, kung saan ang lumang aso na Clover ay tahol na parang impyerno tuwing nagkiklik ang sprinklers. Wala na. Lahat. Walang mail na nakapoke sa pinto. Walang boxes na naiwan. Kahit ang wind chimes ay kinuha na. Nirattle niya ang gate. Walang gumalaw. Tumingin siya pabalik sa nanay. Mayroon ka ba ng bagong number niya? Mayroon akong number. Bulong niya, scrolling, pero hindi siya sumasagot. Sinubukan din ni Mateo tumawag, straight to voicemail. Nagpadala siya ng isa pang text. Please just talk to me. Please. Walang tugon. Let's go around the back, sabi ni Mateo. Naglalakad na. Maaaring unlocked ang old gates. Hindi. Sa katunayan, wala na. Ang back path ay nakaseal off ng bagong privacy fence. Makapal na kahoy, 10 FT ang taas, walang latch mula sa labas. Mukhang mamahalin at permanente. Habang nakatayo sila doon na mukhang walang silbi, isang delivery van ang pumasok sa driveway ng kapitbahay. Tumingin ang driver sa kanila, pagkatapos sa gate,
Pagkatapos pabalik sa kanila. Ano man ang iniisip niya, hindi niya sinabi. Lumakad lang siya pabalik na parang invisible sila. Huminga ng matalas si Deborah, hinahaplos ang temples. Sinasadya niya ito. Hindi tumugon si Mateo dahil sa kaloob-looban alam niyang mas mabuti. Hindi ito tungkol sa pettiness. Hindi ganoong uri ng lalaki si Gerardo. Hindi siya sumisigaw, hindi nagsisigaw o nagsasabotage. Siya ay nag-aalis. Umatras siya ng tahimik, ganap at walang rope na hihilahin. Walang forwarding address, walang assistant na pakiusapan, walang loophole na gagapang, closed gate lang at locked legacy. Ang engagement party ay dapat na pagdiriwang. Hindi bababa sa kung paano ito na-pitch. Isang rooftop venue na nakatingin sa marina, string lights na gumagalaw sa hangin, catered bar na humihuni ng polite laughter at mamahaling wine. Naghahalo ang mga tao sa khaki blazers at summer dresses. Nagsasalita ng mergers at weddings at private schools na parang lahat sila ay nabibilang sa parehong silent club ng generational insulation. Dumating si Mateo ng late, hinahatak ang mga paa sa likod ng nanay na parang aso na nakahuli ng amoy ng isang bagay na hindi kasiya siya, pero hindi pa ganap na nauunawaan kung ano. Kulubot ang shirt niya, walang tie, sneakers sa halip na dress shoes, ang hitsura ng isang taong dating inaasahan. Pero ngayon ay tinatanggap na lang. Gayunpaman, tumango ang mga tao nang makita siya. Magalang sila. Isa ang nag-alok ng brutal smile. Isang pinsan ang kumaway ng hindi nakikipag-eye contact. Alam ng lahat na may nangyari. Hindi lang nila alam ang scope pa. Hindi hanggang dumating ang sobre. Ibinigay ito kay Mateo ng isang lalaking hindi niya kilala. Mid-50s pressed linen shirt na may badge ng external legal rep na parang scar sa dibdib. Hindi siya nagsalita, hinawakan lang ito na parang bill na nakalimutan niyang bayaran. Tinitigan ni Mateo ito, nalilito. Ano ito? Hindi sumagot ang lalaki. Hindi niya kailangan. Sinubukan ni Deborah na i-intercept ito. Hintay sino ang nag-authorize. Pero umalis na ang lalaki, nawawala sa mingling crowd na parang fog sa ilalim ng spotlight. Binuksan ni Mateo ang sobre, hinila ang mga nilalaman at tumigil ang mundo. Una, photocopy ng form, ang parehong pinirmahan niya sa branch. Pangalawa, isang maayos na typed list, tumpak, walang emosyon, parang obituary na isinulat ng abogado. As of date, signed. Revoked. Caldwell Legacy Scholarship. Revoked. Lineage voting rights sa Caldwell Holdings, in-care revoked. Access to Caldwell family lake property and land titles. Revoked. Heir status under the Caldwell Family Charter. Revoked. Named beneficiary status sa lahat ng Caldwell held trust entities. Revoked. Burial rights sa Caldwell Family Plot Section B. Bawat bullet point ay maaaring naging bullet sa dibdib. Nanginginig ang mga kamay ni Mateo habang binabasa. Sa ibaba ay note na handwritten, hindi typed. Mahalaga ang dugo, pero ang mga pangalan ang may bigat. Ibinigay mo ang iyo. Walang pirma. Walang kailangan. Naging sheet white ang mukha ni Deborah. Mukha siyang guguho. Tumalon ang mga mata niya patungo sa bar, patungo sa exit, patungo sa pinakamatandang miyembro ng pamilya na nakaupo malapit sa stage, kahit saan maliban kay Mateo. Nagsimulang bumagsak ang hush sa grupo. Napansin ng mga tao. May nagtanong, totoo ba yon? May ibang bulong? Na-cut out ba siya? Ang groom-to-be, poor bastard. Sinubukang baguhin ang subject sa pamamagitan ng pag-toast sa fiancé. Walang umangat ng baso. Pagkatapos, nang walang salita, ang lolo ni Mateo, ang ama ni Gerardo, ang orihinal na Caldwell patriarch na bihirang magsalita, pero ang presensya ay may bigat pa rin ng courthouse gavel, tumayo mula sa upuan. Hindi siya nagsalita, hindi tumingin kay Mateo, lumakad lang sa rooftop, lampas sa crowd, lampas sa lights, at umalis. Walang goodbye, walang nod, tahimik, permanenteng exit lang. At sa sandaling iyon, sa wakas na unawaan ni Mateo ang pagkakaiba sa pagitan ng pagiging inalis sa party at pagiging inalis sa bloodline.
Sinubukan niyang pagtawanan. Guess I'm free now, right? Pero lumabas itong basag. Isang tuyo, pathetic na ubo ng biro na walang nagtangkang tanggapin. Nagsimulang lumipat ang mga tao. Bumalik ang mga usapan, pero wala ni isa ang kasama si Mateo. Naging exhibit siya, isang bagay na titingnan, pagkatapos ay kalimutan. Nakatayo si Deborah sa tabi niya, frozen. Ang kamay niya ay nakalutang sa likod niya, hindi sigurado kung aaliwin siya o protektahan ang sarili. Isiniksik niya ang mga papel pabalik sa sobre, kinulubot ang sulok. Hindi alam kung ano ang gagawin dito. Ang pangalan niya ay sa kanya pa rin, technically, pero hindi legally, hindi historically, hindi kung saan ito mahalaga. Sa unang pagkakataon, tumingin si Mateo sa silid at napagtanto na hindi na siya bahagi ng pamilya. Siya ay guest na lang, hindi ito nangyari ng sabay-sabay. Mas madaling i-process iyon. Isang malaking pagsabog, isang dramatic fallout. Pero ang tunay na exile, mas tahimik iyon. Ito ang mabagal na pag-alis ng init na hindi mo napagtanto na humahawak sa iyo. Ang unang napansin ni Mateo ay ang katahimikan. Hindi sa social media na iyon ay buzzing pa rin ng recycled photos niya at stepfather, videos ng brunch clapping, lahat ng bravado mula sa dati, pero tunay na katahimikan. Ang uri na lumilitaw sa notifications na hindi dumarating. Hindi nag-text si Aunt Lacey pagkatapos ng engagement party tulad ng dati sa mga rambling voice memos. Si Uncle David, na nangako na tutulungan si Mateo na makakuha ng summer internship sa accounting firm niya, biglang tumigil sa pagsagot ng tawag. Ang parehong pinsan na dating nagtatag sa kanya sa bawat dumb family versus outsiders meme ay completely unfollowed. Sa una inakala ni Mateo na ang party. Marahil ang delivery ng sobre ang nagpapanginig lang sa mga tao. Sinabi niya sa sarili na lilipas ito na ang older generation lang ang dramatic, na alam ng lahat na ang family drama ay theater, hindi batas. Pero pagkatapos ay binuksan niya ang email. Subject line Startup Governance Update mula kay Dylan Caldwell, ang second cousin niya. Hoy Mateo, sana ay well ka. Pagkatapos ng internal review, bumoto ang board na i-restructure ang roles sa loob ng fund. Bilang bahagi nito, na-reallocate namin ang observer seat mo. Appreciate ang energy mo early on at best of luck sa lahat ng paparating. Walang phone call, walang heads up, inalis lang. Maliit ang startup, sure, family seed fund lang na nag-e-explore ng green tech, pero si Mateo ay bahagi nito mula sa simula. Tumulong siya sa pagpili ng damn name. Dinisenyo niya ang unang pitch deck sa laptop niya senior year at ngayon ay wala na lang siya. Walang boto, walang boses, walang access. I-forward niya ang email sa nanay na may subject line. Can they even do this? Hindi siya sumagot sa loob ng 6 na oras. Nang sa wakas ay sumagot, isang salita. Yes. Sa parehong araw, dumating at umalis ang birthday niya. Walang text, walang card. Noong nakaraang taon, nakatanggap siya ng 17 messages by noon. 2 sa mga ito mula sa relatives na hindi niya gusto. Ngayong taon, komento lang mula sa ilang high school friends na nagsasabing, "Hope it's a good one, King Crown." Walang mula sa Caldwell side ang nag-acknowledge. Ang tunay na gut punch ay dumating sa dinner. 3 araw ang lumipas nang sa wakas ay basagin ng stepfather ang katahimikan. Kumakain sila ng grilled salmon, isa sa iilang meals na gusto pa rin ni Mateo sa bahay at makapal ang hangin sa loob ng mga araw. Naglalakad-lakad si Mateo, nagmamope, naghihintay na may magdala nito. So, sabi niya ng casual, sinasaksak ang asparagus. I guess the Caldwells really cut me off. Hindi tumingin ng stepfather, ngumungguya lang, lumunok, pagkatapos ay mukhang. Iyon lang. Walang depensa, walang support, walang plano, kumpirmasyon lang. Hindi niya sinabi, aayusin namin, o magbabalik sila, o kahit masakit iyon. Tumango lang siya, uminom ng wine, at patuloy na kumain na parang naitanong ni Mateo ang panahon. Tumama ito kay Mateo na parang sampal dahil hanggang sa sandaling iyon, naniniwala siya, malalim na naniniwala, na ang stepfather niya ay backup parachute niya na kung itutulak siya ng Caldwells, magkakaroon siya ng bagong family system na handang humuli sa kanya. Pero hindi rin siya pamilya sa kanila. Siya ay leverage optics,
simbolo sa Instagram photos at family bios. At ngayong ang bigat ng Caldwell name niya ay sumingaw, gayon din ang utility niya. Sa susunod na linggo, sinubukan ni Mateo na muling buuin ang mga koneksyon. Nag-text siya sa 3 pinsan. Isa lang ang Reddit, tinawagan niya ang Godmother voicemail. Sinubukan pa niyang itag si Gerardo sa larawan nila mula 2016, nakakaption, "Still proud of everything you taught me." Hindi dumikit ang tag, either deactivated o blocked siya ni Gerardo. Tiningnan niya ang sariling last name, tinatawag pa rin na well on paper, pero hollow na ngayon. Parang nagsusuot ng badge ng kumpanyang hindi na umiiral. Masasabi mong nagtatrabaho ka doon. Pero ang keycard ay hindi nagbubukas ng anumang pinto. Sa wakas naunawaan niya ang ibig sabihin ng note na iyon. Mahalaga ang dugo. Pero ang mga pangalan ang may bigat. Wala nang galit. Wala nang sumisigaw. Hindi nila siya pinarurusahan. Tinanggap lang nila na pinili niyang umalis. At kaya pinabayaan nila. Natagpuan niya ako na nagpa-prune ng rose bushes, hindi metaphorically, literally. Nakatayo ako sa ilalim ng pergola sa northeast corner ng Ashton Botanical Reserve, may suot na gloves at wide-brimmed hat na nakakita ng mas magandang dekada, snipping back ang ilang overzealous climbers bago nila ma-overtake ang trellis. Volunteer badge na nakaklip sa shirt, araw sa likod, clippers sa kamay. Alam kong nandyan siya bago siya magsalita. Ang mabigat na uneven footfall, ang pause ng isang taong nagtitipon ng lakas ng loob na magsabi ng isang bagay na hindi sapat na ni-rehearse. Tatay, hindi ako lumingon. Tatay, ako siya nilunok. Please, patuloy akong nag-trim. Isang snip, 2. Ang katahimikan ang pumilit sa kanya na punuin ito. Hindi ko naisip na mangangahulugan ito ng lahat ng ito. Galit lang ako. Sabi ni Mom, huminto siya. Na-recalibrate. Ito ay sandali. Isang stupid moment lang. Ngayon ako ay dahan-dahang lumingon. Hindi dramatically. Sapat lang para harapin siya ng ganap. Mukhang mas matanda siya. Hindi sa mga linya sa mukha, kundi sa paraan ng pagtayo. Parang isang taong tumanda ng 10 taon na sinusubukang ayusin ang gulo gamit ang tools na hindi niya natutunan gamitin. Isang stupid moment, ulit ko, inililingkod ang ulo. Iyon ang tinatawag natin dito. Bumaba ang mga mata niya. Hindi ko sinadya. Akala mo walang ibig sabihin. Sabi ko, hindi galit, malinaw lang. Iyon ang ibig mong sabihin. Akala mo ang pagpirma ng pangalan ay social stunt lang, rebrand. Maliit na theater para sa brunch crowd. Hindi siya nakipagtalo. Bago iyon. Akala ko maaari kong bawiin, sabi niya, o ayusin. Hindi mo maaari. Sabi ko ng plain, parang sinasabi sa isang tao na na-miss ang last train at closed na ang station. Hindi ka lang sumira ng rule. Pinunit mo ang contract at ang bloodline sa parehong hininga. Sinabi mong walang ibig sabihin ang pangalan at nakinig ang legacy. Sumulong siya isang beses lang. Hindi ko alam na dadalhin mo ito ng ganito kalayo. Wala akong kinuha, sabi ko. Nanginginig ang ulo. Ibinigay mo ito. Iginagalang ko lang ang pagpili mo. Nanginig siya na parang sinampal ng katotohanan. At pagkatapos sa wakas, nabasag ang mask. May pakialam ka ba? Sabi niya. Basa na ang mga mata. May pakialam ka ba na nakatayo ako rito na sinusubukang ayusin? Tiningnan ko siya. Talagang tiningnan. At sa sandaling iyon, napagtanto kong hindi pa rin siya natuto. Akala niya ang pag-aayos nito ay nangangahulugan ng pagbaligtad ng paperwork. Paghingi ng tawad, pag-click undo sa keyboard na itinayo sa mga henerasyon. May pakialam ako, sabi ko. Pero ang pagmamalasakit ay hindi nangangahulugan ng muling pagtatayo ng tulay na sinunog mo habang tumatawa. Nangangahulugan ito ng pagtatanim ng bago sa ibang lugar. Ang lupa na ito, gesturo ko sa trellis sa likod ko. Hindi natatanggapin ang ugat mo. Tinitigan niya ang roses. Marahil naalala bilang bata sa backyard namin na pinuputol ang mga ito para sa nanay niya sa birthdays na kailangan kong ipaalala sa kanya. Maaari kong baguhin ito pabalik. Sinubukan niya muli. Ang pangalan legally, maaari ko. Hindi ito tungkol sa nasa license mo. Pinutol ko. Ito ay tungkol sa ibig mong sabihin.
At ang ibig mong sabihin ay malakas. Ito ay documented. Ito ay viral. At higit pa rito, ito ay pinaniwalaan. Wala siyang sinabi. Nakatayo lang doon. Bahagyang bumukas ang bibig niya na parang nakalimutan kung paano huminga. Lumingon ako pabalik sa roses. May bench sa tabi ng koi pond. Sabi ko, hindi na hinaharap siya. May pangalan ng lola-lola mo doon. Hindi mo makikita ang akin kahit saan malapit dito. Hindi ito aksidente. Pos, ang pinakamahaba. Hindi siya nagsalita. Hindi ako lumingon. Sa kalaunan, narinig ko ang yapak niya. Hindi frantic, hindi dragging, umalis lang. Walang sigawan, walang last-minute play. Distansya lang, tahimik at ganap. Gumawa ako ng isang final cut sa sanga sa kamay ko. Malinis, ang uri na hindi mo i-tape pabalik. Hindi nagbago ang boardroom sa mga dekada. Mahabang oak table, frosted windows, Caldwell family crest na etched sa glass sa itaas ng fireplace na hindi naiilawan sa mga taon. Parehong old leather chairs, isa para sa bawat voting member ng estate. 12 sa kabuuan, maliban ngayon ay 11 lang ang napuno. Ang upuan ni Mateo ay hindi nahawakan, hindi inalis, hindi na-reassign, empty lang, parang scar na hindi mo naabalahin takpan. Walang nag-acknowledge. Walang kailangan. Ang katahimikan sa paligid nito ay naging bahagi ng ritmo. Nang basahin ng chairman ang attendance roll, nag-pause siya ng kalahating segundo sa pangalan ni Mateo, nilaktawan ng walang emosyon at nagpatuloy. Nakaupo ako sa ulo ng mesa, kalmado, mas matanda, hindi hardened, hindi mapait, malinis lang. Ang uri ng malinis na makukuha mo lang pagkatapos kunin ng apoy ang kailangan nito at iwanan ka ng mag-isa sa abo, hindi na hawakan at sa wakas ay tahimik. Mabilis na gumalaw ang meeting. Quarterly allocations, asset shifts, foundation partnerships, ang usual. Pagkatapos ay dumating ang new business. May isa pang final matter bago tayo mag-adjourn, sabi ni Marion, ang trust director namin. Inayos niya ang glasses bagamat hindi niya kailangan para magbasa. Ang bagong scholarship, Gerardo, gusto mo bang ipakilala? Tumango ako minsan. Walang speech, walang preamble. Ang Caldwell Legacy Grant, sabi ko, ay papalitan na ngayon ng merit-based scholarship sa ilalim ng bagong pangalan, ang Heritage Endowment for Namesake Descendants. May hum ng curiosity sa silid. Nakita ko ang board members na bahagyang sumandal pasulong. Eligibility criteria, nagpatuloy ako, ay simple. Direct bloodline descendants ng Caldwell family na legally nagtataglay ng Caldwell name at nagpakita ng personal at professional integrity na nakatali sa identity na yon. Hindi ako tumingin sa sino man ng direkta. Hindi ko kailangan. Ilang miyembro ang nagpalitan ng tingin. Ilang quiet nods. Isa sa pinakamatandang pinsan, si Todd, ay talagang naglabas ng simula ng slow exhale. Ang uri ng malalim na hininga na kinukuha mo lang kapag isang mahabang unspoken chapter ay sa wakas ay nagtatapos. Iniangat ni Marian ang official letterhead para sa record. Lahat ng pondo na dating allocated sa Caldwell Legacy Grant ay na-merge sa Heritage Endowment, ngayon ay held under irrevocable trust. Unang disbursement na nakaschedule para sa next academic cycle. Personal, nasusubaybayan ni Gerardo ang candidate selection. Sumandal ako sa upuan. Walang nagsabi ng pangalan ni Mateo, kahit minsan, pero narinig ng lahat ito sa kawalan nito. Mamaya, sa reception na laging sumusunod sa board meetings, tumayo ako sa windows na nakatingin sa private garden. May nagtanong ng magalang kung ang bagong scholarship ay nagsasama ng adopted children. Hindi, nilinaw ko. Hindi laging isinilang ang dugo, sabi ko. Pero ang pangalan ay dapat piliin, panatilihin, dalhin. Hindi ako nagtagal ng matagal. Habang umaalis ako sa silid, tumingin ako isang final time sa vacant chair. Walang plaque, walang apology, silent record lang ng desisyon na minsang ginawa ng malakas, ngayon ay umuugong ng reverse. Ilang araw ang lumipas, pinirmahan ko ang scholarship charter sa study ko. Ang final line ay nagbabasa, para sa mga nakakaunawa na ang pangalan ay hindi ibinigay, ito ay kinita at pinanatili. Ang dokumento ay nabubuhay ngayon sa Caldwell Archives sa tapat ng family tree. At si Mateo,
Ang pangalan niya ay naroon pa rin, faintly etched. Pero sa tabi nito, isang maliit na marka ang naidagdag, isang asterisk. Hindi ito nakalink sa footnote. Simpleng nangangahulugan ito na siya